Ito yung example ng isang oil filter. Ang pinakatrabaho talaga nito ay i-filter yung oil para mas matagal nating gamitin ang oil sa loob ng ating engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-uusapan natin ang oil filter. Ano nga ba yung kahalagahan nito? Well, sabi nila, hindi ko pa naabutan yata yun, nung araw, wala pa daw filter yung mga kotse o yung mga makina. Kaya ang nangyayari, mas mabilis na nagagamit o nagagasta yung mga oil. Then yun, naisip nila na lagyan na nga daw ng filter yung oil para mas lalong magtagal yung oil. Kumbaga, yung mga debris o yung mga kaskas dyan o kung anong contaminant, naiipon na dito at hindi na nag-circulate sa loob ng engine. Kaya ito yung isa sa mga reason kung bakit nagtatagal ang makina. Pero ito isa rin to sa possible na reason kung bakit masisira ang makina. So ganito, bakit nga ba makakasira to, no? Oil filter to. Pag hindi nyo to pinapalitan kada change oil, pwedeng dumami yung clog niyan sa loob o yung debris o yung mga hindi magandang contaminant sa loob ng ating engine o sa oil. Okay, so sabihin natin pag nag-accumulate to, syempre magbabara, so hindi magiging maganda yung circulation ng oil. So yun yung isa sa mga pinakatrabaho talaga nito, i-filter yung oil para mas maganda, mas matagal natin magagamit yung oil. So ito, idea to halimbawa magsi-set up kayo ng oil filter sa inyong sasakyan. Isa sa pinakamagandang idea dyan, bago nyo isalpak, okay, bago nyo ilagay, depende kasi kung anong salpak, pwedeng pataas, pwedeng pababa, pwedeng pahalang. So ang isa sa pinakamagandang idea dyan, bago nyo isalpak yan, kung pataob, wag nyo lagyan ng oil, syempre matatapon, magdudumi yung makina ninyo. Pero kung sample, pahalang siya, okay, ang mabibigay ko sa inyong idea, lagyan nyo ng oil kahit kalahati. Tapos pag nalagyan nyo ng oil yan, iikot-ikot nyo lang ng konti, papasok naman sa loob yan, para may oil na nandito na sa kagad sa loob. Kung paangat naman, mas okay, medyo punuin ninyo or mga 3/4 yung laman. Okay? So bago nyo isalpak, kargahan nyo na ng oil. So bakit kailangan kargahan ng oil? Isa sa magandang reason yan para maiwasan natin yung tinatawag na oil starvation. Kumbaga, pag start kasi ng sasakyan, yung oil papasok muna sa filter yan. So normally yun yung pinaka nangyayari. So ngayon, kung walang kargang oil to, sabihin na natin yung mga ilang segundo o milliseconds na yon na walang oil na pumasok or pagalaw or sabihin natin nag-flow dun sa mga component, pwedeng magkaroon dun ng wear and tear. So kung meron siyang kargang oil, di halos smooth lang yung transition. Kumbaga, pag start mo, ikot ng mga bearing dyan, pasok kagad dito, flow kagad, so merong oil kagad yung mga component. Okay? So kaya maganda, bago nyo isalpak, kargahan nyo na siya ng oil. Okay? Pero syempre, pag pataob, huwag yung kakargahan, matatapon nga. Now, okay, ganito. Pangalawang tip ko sa inyo dyan, bago nyo isalpak, itong gasket na to, okay? Itong gasket na to, punasan nyo siya ng oil. Yan. Pinupunasan yan. Bakit pinupunasan ng oil? Para pag kinabit ninyo, hinigpitan ninyo, hindi siya mag-curl. So, ang mangyayari dyan, talagang, kumbaga, pasok na pasok or talagang kabit na ganyan. Okay? Kasi pag yan ay, sabihin natin dry, pag pinihit mo yan, may tendency siya na parang, kumbaga, mag-islant-islant. Okay? So, hindi magiging maganda yung pagkakahigpit. Okay? So, pwedeng matapon. Then, yun, pag magtatanggal kayo ng oil filter, siguraduhin ninyo na nasama to. Kasi may mga pagkakataon na pwedeng maiwan to dun sa pinakalagayan ng filter. Then, pag nilagyan mo ng bagong filter, so may open yung gap na yon, so pwedeng tumagas dun yung oil. At pinakamagandang idea, syempre, pag tinanggal natin to, punasan natin, linisan natin yung sinasalpakan nito para maganda, malinis na malinis, wala kayong magiging problema sa sabihin na natin doon sa mga leak. Okay, then ito. Pag magkakabit kayo nito, okay, magkakabit. So ikakabit nyo, di ba? So ang pinaka idea dito, dapat hand tight lang to.
Kung tutusin, hand tight lang dapat. Pero para sa akin, kasi depende sa posisyon eh. May mga sasakyan na maganda yung posisyon, kaya walang problema kahit i-hand tight. Pero may mga posisyon din kasi na mahirap. So hindi mo talaga magagawa yung magandang grip mo. So ako, ang advice ko, after the hand tight, kung hindi maganda yung posisyon at sa tingin mo ay hindi ganun kaganda yung pagkakahigpit mo, gamit kayo ng kung ano man yung ginagamit niyo, kung belt man, vice grip, or parang socket, at least mga 1 to 2 o'clock. Kumbaga halimbawa, na hand tight mo na. Okay, mahigpit na, di ba? So, pag gumamit kayo ng tools, di ba sa orasan natin, merong alauna, alas 2. So, higpitan nyo pa ng konti. Kahit 1 o'clock to 2 o'clock. Panigurado lang yun na maganda yung pagkakahigpit ninyo nito. Okay? So, yun yung pinaka-idea rin, ano, pag kayo ay pag kayo ay naglalagay din nito. Okay? Kasi, may mga nagsasabi, hindi, hand tight lang yan. Oo, pwede naman. Kung malakas yung grip mo, maganda yung posisyon. Paano kung hindi maganda yung posisyon? Hindi malakas yung grip mo. So may tendency na magkosto ng leak. So pag nagkosto ng leak, mauubos yung oil niyo, pwedeng masira yung makina ninyo. So dapat sinisecure talaga to. Okay? So yan yung ito yung oil filter. Ito ginagamit ko sa Toyota Vios ko. Actually sa Avanza ko, yung latest na Avanza. Ito rin yung ginagamit ko, tong Bosch, no? So maganda siyang alternative eh. Mura lang pati. I think nasa less than 200 pesos lang, and branded naman siya, galing mismo doon sa Bosch, and pasok na pasok dun sa aking Vios na dual BBTI na 1.3, tsaka dun sa aking Avanza na 1.3 din na latest. So ito yung ginagamit ko ngayon na filter, and okay naman siya, okay naman yung performance. Syempre di ko naman nakita, di ko naman nabubuksan, ano? Pero yun, pag kayo bibili ng filter, siguraduhin niyo na original. Sadly, no? Sadly, may mga peki rin. May mga peki rin. Kaya ako, para makamura, sa online ko na lang binibili. And syempre, dun sa pinaka main seller, like yung sa Bosch na seller, oy Bosch, padala mo ako dito ha. Sana naman. Ang dami ko nang in-order na ganito sa inyo. Kada change oil ko, ito ginagamit ko talaga eh. Although marami namang brand, no? Pero yun, priority niyo na original yung bilhin niyo. At para ma-avoid nyo rin yung problema. Kasi syempre iba rin yung quality ng mga original, no? Compared dun sa mga peke. Yan. So, ito yun. Sa mga kotse na magche-change oil, siguraduhin ninyo na nagpapalit kayo ng filter. Isa to sa mga reason kung pwedeng magtagal or mabilis masira ang inyong sasakyan. So, kada change oil, pinapalitan talaga to. Dapat siguraduhin ninyo na maayos yung pagkakakabit, maigi, nalinisan ninyo, i-tight ninyo ng maayos, at paniguradong wala kayong magiging problema sa daan. So ito mga paps, no, oil filter, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards oil filter. Yan, ako suggestion ko sa inyo bili na lang kayo sa online, lalo na sa mga trusted store. Mura. Oo, kasi ito nabibili ko lang ng I think 180. Pero pag binili ko to sa labas, nasa 250 na. Eh minsan may free shipping pa. Di sayang, di ba? So bumibili na ako ng mga 4 o 5 ganito kada order. So, yun. Oil filter mga paps. Sana nakakuha kayo ng konting idea. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.